Parang usok. Kayo. Bakit ka biglang bumalik? Ang handal na batang ito, talagang pumunta para mag-propose. Bakit? Leo Ruyan, alam mo namang mahal na mahal kita. Ibinigay ko ang lahat sa'yo. Bakit? Ano bang binigay mo sa akin? Ang sweldo na ibinibigay mo sa akin buwan-buwan. Ginagawa ko lang kung ano ang madali. Nakikipaglaro lang naman ako sa'yo. Ikaw lang ang umaasa ng sobra. Anong kinalaman ko dyan? Yekiyu, ang kinita mo sa 3 buwan. Mas mababa pa kaysa sa ginastos ni Zhang Wei. Sa isang gabi lang, ang palaka ay nag-aasam ng karne ng gansa. Hindi ka karapat-dapat. Ako. Nagising na ba ang aking kapangyarihan? Nakikita ko na ang mga mensahe. Kung ikaw ay isang lalaki, magkaroon ka naman ng konting hiya. Huwag mo na akong guluhin. Si Zhang Wei lang ang makakapagbigay sa akin ng tunay na buhay. Ang buhay na gusto mo pala ay maging kabit. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba sabi mo single ka? Ano bang ipapaliwanag ko? Huwag kang makinig sa walang kwentang to. Huwag kang maniwala sa mga sinasabi niya. Ipakita mo sa akin ang cellphone mo. Ang mga larawan sa album mo. Ipakita mo sa akin. Huwag kang magulo. Ibigay mo sa akin ang telepono mo. Huwag kang magulo. Anong balak mo? Ibigay mo sa akin. Ibigay mo. Yung 2 linya ng teksto kanina, ilusyon ba iyon? O talagang, nagising ang kakaibang kakayahan ko? Kailangan ko itong subukan ulit. Hindi ba ako nananaginip? Ang mga katangian ng item na ito, hindi lang tao ang nakikita, pati halaga ng mga bagay, nakikita rin. Ibig sabihin, yayaman ako. Hoy! Ikaw sa pintuan, bibili ka ba o hindi? Kung hindi, umalis ka na. Huwag kang tumayo sa pintuan, nakakasagabal ka sa negosyo ko. Talagang mukhang sikim sa pera, at walang modo ang taong ito. Ngayon, tuturuan ko ng maayos, ang may-ari ng tindahang ito. Siyempre, bibilhin ko ito. Isa na namang nangangarap yumaman ng biglaan, na mahirap na binata. Akala niya may kakayahan siyang makita ang lahat. Boss, kukunin ko lahat ito. Hindi masama ang panlasa ng batang ito. Ito ang pinakamahal. Aabutin ng ilang daan. Narito ang 500 piso. Sige. Sana manalo ka ng jackpot. Baka wala ka nang matira kahit pantalon. 1,000 piso. Masasabing maganda ang swerte. Ay nako. 5,000. Wow, wow. 10,000. Isa pang 1,000. Paano nangyari ito? Diyos ko, 5,000. 10,000. Ang swerte ng batang ito. Sobrang swerte naman. Ang galing mo kuya. 5,000. 10,000. Anong ginagawa nila doon? Ang ingay. Sabi ng tindero. May isang binata sa tabi na bumibili ng loto. Bumili ako ng ilang dosina. At lahat sila nanalo. Lahat nanalo. Medyo interesante yan. Oy boss. Pakitulungan mo akong bilangin. Oy, boss. Pakitulungan mo akong bilangin. Tingnan mo kung magkano lahat ang napanalunan ko. 5,000. 10,000. Libo-libong bayan. 10,000. 100,000. 10 direksyon. Ikaw ang nasa gitna. 1,000,000. Ang may halagang milyon ay 1% lang siguro. Ang swerte, sobrang nakakagulat. Sa isang iglap lang, naipon agad. Ang perang kailangan naming kitain ng ilang dekada. Ilang taon kaming bibili ng loto. Bago manalo ng 1,000,000. Napakadali lang kumita ng 1,000,000. Parang magbabago na ang kapalaran ko. Leo Ruyan.
Noong una, minamaliit mo ako. Hintayin mo lang at magsisisi ka. Kuya. Ang galing mo naman. Pwede mo ba akong turuan tumaya sa loto? Pwede akong maging girlfriend mo. Kuya. Pwede ba? May girlfriend na ako. Hengfo Group. Hindi ba ito ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ko? Ang sabi-sabi, ang anak ng may-ari ng kumpanya, ang pinakamagandang babae sa buong Zhonghai City. Ngayon ko lang nakita, at totoo nga ang sabi-sabi. Hanggang kailan mo ako yayakapin? Kuya. Siya ba ang girlfriend mo? Kuya. Siya ba ang girlfriend mo? Oo. Siya ang girlfriend ko. MS. Jow, pakiusap, tulungan mo kami. Isipin mo na lang na may utang na loob ako sa'yo. Ang taong ito, alam ang pagkakakilanlan ko. Palem. Bilisan mo, bilisan mo. Paano niya nalaman? Ang pinakamalaking sikreto ko. Kahit sa pinakamatalik kong kaibigan, hindi ko pa nasabi. Kanina, yung mga binili mong loto ticket, lahat ba nanalo? Swerte lang, bumili lang ng ilan. Miss Zhao, salamat sa iyo ngayon. Tinulungan mo akong makaalis sa alanganin. May utang na loob ako sa iyo. Tandaan ko ito. Maliit na bagay lang, huwag mo nang isipin. May kailangan pa akong gawin. Sige, ikaw na bahala. Sige. Miss Zhao, ano pa ang tinitingnan mo, boss? Kamakailan, may maganda bang mga paninda? Meron, siguradong meron. Sandali lang, kukunin ko lang. Ang kapangyarihan ko ay makakita ng mga katangian ng loto. Hindi ko alam kung pwede ba makakita ng anti-gang bagay. Kung maaari lang, makahanap ng magandang deal. Hindi ba napakadali? Ang bilis kumita, sobrang bilis talaga. Talagang posible. Yayaman na tayo nito. Miss Zhao, tingnan mo itong jade. Sinaunang jade mula sa dinastiyang Han. Sumisimbolo ng mahabang buhay at swerte. Pinakamainam na regalo para sa mga nakatatanda. Kung talagang gusto ninyo, ibibigay ko sa inyo sa presyong pangkaibigan, 10 milyon. Tinatayang halaga, 100. Miss Zhao, sandali lang. Ang jade na ito, peke ito. Ano bang pinagsasasabi mo? Ito ay mula sa tindahan ko. Pinakamahalagang bagay dito. Huwag kang manggulo dito. Lumayas ka. Totoo ang sinasabi ko. Kung ayaw mong maniwala, pwede tayong magtanong sa eksperto para suriin ito. Nabulag ka ba? Pati ang anak ng may-ari ng Hengfu Group, nagawa mong lokohin. Sa tingin ko itong tindahan mo, ayaw mo na yatang buksan. Miss Zhao, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Patawarin mo ako. Ang mga bagay dito sa tindahan, pumili ka ng kahit ano. Libre na ito, bilang paghingi ko ng tawad. Hayaan na natin ito ngayon. Pero kung mangyari ulit, siguradong hindi kita palalampasin ng ganoon lang. Salamat. Tulungan mo akong pumili. Iyan. Ikaw, bakit mo pinili ang porselanang ito? Ito ay gawa ng Lao Tianli.
Isang replika ng Cloisonne mula sa dinastiyang Qing. Medyo bihira ito. At saka, mas mahal pa ito kaysa sa orihinal. Napakahalaga nito bilang koleksyon. Kung hindi ka naniniwala, pwede kang maghanap ng eksperto para suriin ito. Binibining Zhao, sa tingin ko. Tinutulungan na kita. Tayong dalawa, ay patas na. Magpaalam na tayo. Maghanap ng tao na makakapag-assess. ₱1,000,000. Ito ang simula ng aking unang hakbang ng bagong buhay. Ye Qiu, anong ginagawa mo? Bakit ka lumiban ng walang palem? Ayaw mo na bang magtrabaho? Di ba nag-submit ako ng leave application? Hindi ko natanggap ang leave application mo. Akala mo ba basta-basta na lang? Aplikasyon sa pagliban. Nag-file ka na ba ng leave? Kung hindi ko aprobahan, absent ka. Sinasabi ko sa'yo, kung ayaw mong matanggal, bumalik ka agad sa opisina. Li Wenchao, isa kang mabuting tao. Sino ka ba sa tingin mo? Isang maliit na supervisor. Sinasabi ko sa'yo, hindi ko nagagawin to. Ang trabahong ito, kung sino ang may gusto, siya ang gumawa. Ang sarap. Lolo, itong porselanang bote, ipinasuri ko na, sa isang eksperto. Ito ay gawa ng Lao Tianli, ginaya noong panahon ng Qing, Jing Tailon. Bihira sa mundo, napakahalaga para sa koleksyon. Sige sige sige. Ay naku. Lumaki na ang apo ko. Hindi lang ang kumpanya, pinamamahalaan ng maayos, kundi, talagang matalas pa rin ang mata mo. Tama, napakahusay. Susunod. Magkakaroon ng isang auction ng mga raw na bato sa lungsod ng Zhonghai. Maraming magagandang produkto ang makikita doon. Kung makuha natin ito sa auction, ang Hengfu Group natin ay makakagawa ng isang batch ng mga alahas. Patuloy na nagpapatibay sa aming pamilya Zhao sa lungsod ng Zhonghai. Ngunit, ang auction na ito ay napakahalaga. Kailangan mong humanap ng taong may magandang mata at swerte na sasama sa iyo. Xiaoye, bakit ngayon ka lang bumalik? Hindi ba, Ate Shen, bakit nandito ka sa bahay ko? Ate, kasi nakita ko na hindi ka umuwi buong araw. Nag-aalala ako sa'yo. Pumunta ka ba para samahan ang girlfriend mo? Huwag mo nang banggitin si Ate Shen. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Matagal na dapat kayong naghiwalay. Matagal ka nang pinaalalahanan ni ate. Ang babaeng iyon, hindi karapat-dapat sa pagmamahal mo. Mas nararapat kang magkaroon ng mas mabuti. Bubuksan ko ang pinto. Ye Qiu. Ye Qiu, pumunta ako sa'yo ngayon dahil may ilang bagay na gusto kong ipakiusap sa'yo. Huwag ka nang magsalita, ano man yan, papayag ako. Dahan-dahan ka lang. Wala ka pang alam, pero pumayag ka na. Hindi ka ba natatakot kung ano ang hihilingin ko? Sobrang taas ng hinihingi. Hindi ako natatakot, lahat sila. Tinitingnan lang ang iyong ganda. Pero alam ko, may mabuti kang puso. Hindi ko akalain, bukod sa gwapo siya, magaling din siyang magbigay puri, at ang kanyang mga mata. Parang totoong ang iniisip na mabait ako. Hinahanap kita para imbitahin ka na dumalo sa isang auction ng mga raw stones. Kailangan ko ang iyong tulong. Pagkatapos nito, bibigyan kita ng nararapat na kabayaran. Hindi kita pababayaan. Huwag kang mag-alala, Miss Zhao. Kapag ako, Ye Qiu, ang kumilos, ang kailangan mo lang gawin ay mag-relax at manalo. Sige.
Ye Qiu, hintayin mo muna ako sa may pinto. Ibabalik ko lang ang sasakyan. Babalik ako agad. Sige. Ye Qiu, anong ginagawa mo dito? Hindi ba't ikaw ay tinanggal ko na? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't ikaw ay tinanggal ko na? Ito ang press conference ng Yuanxi. Kung nakapunta ka, bakit hindi ako pwedeng pumunta? Ikaw lang, Ye Qiu. Alam mo ba kung anong lugar ito? Ito ang auction ng mga raw na bato. Sa loob, kahit alin sa mga raw na bato, mas mahal pa kaysa sa perang. Kikitain mo sa pagtatrabaho, habang buhay. Ikaw na mahirap. Pumunta ka dito, para lang makiusyoso, ano? Ngayon, may nag-imbita sa akin, para tumulong pumili ng Jade Stone. Ye Qiu, nakita mo na ba ang Jade? Nasubukan mo na bang maglaro ng pagsusugal sa bato? Hindi ko talaga alam kung sino. Bulag ka ba? Halika dito. Walang alam na cute. Tumulong ka dito. Nakakatawa talaga. Ako ang nag-imbita sa kanya. Bakit? May reklamo ka ba? Ginoong Zhao, huwag na huwag mong maniwala ka sa kanya, niloko ka niya. Si Ye Qiu na ito, isa lang siyang pangkaraniwan, wala siyang alam tungkol sa pagsusugal ng Jade. Kung hihingi ka ng tulong sa kanya, lalo lang niyang guguluhin ang lahat. Wala siyang kwenta, walang alam na cute na bata. Li Wenchao. Kung sino ang kukunin kong tumulong, karapatan ko iyon. Kung gaano kagaling si Ye Qiu, alam ko na iyon. Hindi mo na kailangang mag-alala. Li Wenchao. Pwede ka nang umuwi. Sa hapon, ang kumpanya, pagtitipon ng mga raw stones, hindi mo na kailangang sumali. Pumasok na tayo. Si Zhao Mengru at si Ye Qiu, ganito kalapit, baka naman. Baka naman si Zhao Mengru, nagkakagusto kay Ye Qiu. Hindi pwede, kailangan kong sabihin agad kay Chen. Chen Xiao, masama ito. Anong nangyari? Bakit ka nagmamadali? Chen Xiao, kanina lang, sa labas ng auction venue, nakita ko si Zhao Mengru, kasama niya ang isang lalaki, na ang pangalan ay Ye Qiu, isang mahirap na binata, at saka si Zhao Mengru, ay kusang loob na, hinawakan ang kanyang braso, sabay silang pumasok. Hinihinala ko na si Zhao Mengru, ay may gusto kay Ye Qiu, ano? Si Zhao Mengru at ibang lalaki, ay malapit. Hindi ka ba nagkamali? Sigurado ako, nakita ko mismo. Itong si Ye Qiu, isang walang pera, walang kapangyarihang bata, dati siya, ay empleyado ko. Pagkatapos dahil sa pagliban, tinanggal ko siya. Hindi ko talaga akalain, si Zhao Mengru. Paano niya nagustuhan ang taong iyon? Magaling ang ginawa mo. Ako na ang bahala. Ginoong Chen. Isang mahirap na binata, ang lakas ng loob niyang galawin si Zhao Mengru. Talagang naghahanap siya ng gulo. Sino iyon? Siya ay si Qi, mula sa ating lungsod ng Zhonghai, ang hari ng Jade, may matalim na mga mata, na walang kapalpakan, hindi pa siya kailanman nagkamali. Hari ng Jade. Hindi ko alam, kung dahil ba sa talas ng kanyang mga mata, mas mahusay pa rin ang aking kakayahan, kumpara sa iba, tingnan natin doon. Sige. Talagang karapat-dapat ang lungsod ng Zhonghai, sa tanyag na eksperto sa pagsusuri, ang mga sikat ay hindi basta-basta, ni minsan ay wala siyang maling pagsusuri. Tara na. Mang Ji. Anong nangyayari? Mukhang nagkamali si Mang Chi. Pero ayaw na niya. Sakto, makukuha ko ito ng mura.
Ito ay nagkakahalaga ng 1,000,000. Imperial na berde. Kahit ano pa ang mangyari, kukunin ko ito. Boss, magkano ito? Boss, magkano ang bato na ito? Tiningnan na ito ni Ginoong Chi. Akala ko wala nang may gusto nito. Hindi ko inakala na may lilito pa, na isang baguhan. Itong bato na ito, dahil gusto mo ito, bata, ibibigay ko sa iyo ng mas mura, 10,000. Kumusta? Yekiyu. Mga materyales na hindi pinili ni Ginoong Chi. Siguradong, walang makukuhang jade. Huwag mo nang sayangin ang pera mo. Kung talagang gusto mo, hahayaan ko si Ginoong Chi. Pumili ulit para sa'yo. Maraming salamat sa kabutihan mo, Ginoong Zhao. Sa tingin ko ako, laging sinuswerte. Ito na lang ang gusto ko. Sige, sige. Meng Rui. Kumusta ka nitong mga nakaraan? Chen Xiaobin, hindi tayo close. Ngayon, kasama ko ang boyfriend ko, para sumali, sa auction ng mga raw na bato. Huwag mo akong guluhin. Boyfriend. Meng Rui, huwag kang maging ganito ka bata, huwag kang magpapaloko, sa batang ito. Ano ba ang relasyon natin? Siya si Lolo Chi, lahat ng basura ay gusto niya, maliit na cute. Ano bang alam niya? Ano bang mararating niya? Paano mo nalaman na ang batong ito ay walang jade sa loob? Paano kung may makuha ako? Buksan ito. Ang piraso ng basura na ito, kung talagang makakakuha ng jade dito. Handa akong bilhin sa 10 beses na halaga. Kung ganoon, maraming salamat, Mr. Chen. Lumabas ang berde. Diyos ko, ito ang Imperial Green. Imperial Green, grabe. Pwede bang ang mata niya ay mas magaling pa kaysa kay Ginoong Chi? Paano niya nagawa na makahanap ng pambihira mula sa mga bato na napili ko na? Swerte lang ba ito? Oh, talagang mayroon siyang ganitong kalakas na mata. Ang batang ito ay talagang magaling. Ang pirasong ito ng jade ay hindi bababa sa 1,000,000 ang halaga. Huwag husgahan ng tao sa panlabas na anyo. Ang mata niya ay talagang matalim. HMPH, swerte lang yan. Nakahanap lang ng pagkakataon. Hindi mo ba talaga iniisip na ang isang bag itong bata ay may mas mahusay na pananaw kaysa kay Ginoong Chi? Ay nako, Ginoong Chen, huwag mo na akong pakialaman kung makakahanap ako ng pagkakataon o hindi. Ang jade na ito ay nabuksan na. Kailangan mong tuparin ang pastahan. Kung 1,000,000 ang pinag-uusapan, kailangan mong ibigay sa akin ang 10,000,000. Ang panganay na anak ng Fuyun Jewelry, hindi ba't, sa harap ng maraming tao, ay hindi sisira sa usapan. Ay naku. Ang yaman ni Ginoong Chen, ang jade na ito ay sa iyo na. Pakiusap, pumasok na po kayo. Yekiyu, pumasok na tayo. Ang lakas ng loob mong agawin ang babae ko, siguradong tapos ka na. Ginoong Chi. Nasa inyo na po ang susunod. Dahil tinanggap ko ang bayad, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Maligayang pagdating sa inyong lahat, sa aming mga natatanging Jade Rose Stones. Pag-angkat, susunod na ipapakita, ang aming panghuling hiyas. Mula sa Hilagang Anwi, 3 pinakamataas na kalidad na mga batong hiyas. Ang panimulang presyo ng bawat isa ay 1,000,000. Bawat pagtaas ng presyo, ay hindi bababa sa 500,000. Unang batong hiyas, nagkakahalaga ng 11,000,000. Mataas na kalidad na jade. Pangalawang batong hilaw, halaga, 21,000,000. Napakataas na kalidad na jade. Pangatlong batong hilaw, halaga, 1,000,000,000 at 20,000,000. Kalidad, jade ng Emperador Verde. May halaga pa rin pala, 1,000,000,000 napakataas na kalidad. Pinagsama ang dalawa pa, hindi pa ito kasing taas. Kailangan natin makuha ito.
Huwag kang mag-alala. Itong 3 batong ito ay may halaga. Hindi tayo malulugi sa pagkuha nito. Pero kung alin sa mga ito ang mas mataas ang halaga, nasa malayo ako. Kaya hindi ko masabi, makikita ba ng iba ng malinaw? Imposible. Walang tao na kayang makita mula sa ganito kalayo ang distansya at matukoy ang eksaktong halaga ng isang buong batong jade, maliban na lang kung may X-ray vision siya. Ngayon, ang unang batong jade, simulan na ang auction. Panimulang presyo, 1,000,000. 1,500,000. 3,000,000. 3,000,000. 10,000,000. 10,000,000. May mas mataas pa ba? Ang halaga ng batong ito ay nasa 10,000,000 lang. Bumili ng 1,000,000. Hindi kumikita, mas mabuti pang ilagay ang pondo sa ikatlong bato ng jade. 1,000,000, una, 1,000,000, pangalawa, 1,000,000, pangatlo. Nabili na. Ngayon, makipaglaro muna sa kanya. Ang magagandang bagay ay nasa huli. Susunod, ipinapakita natin ang pangalawang batong jade. Panimulang presyo, 1,000,000. Tigil. Ilang beses ka ba nagtaas ng kamay? Anong klaseng tanong yan? Tatanungin kita, magkano na ang inalok mo? 15,000,000. 20,000,000 ang alok ko. Hindi ko na ito kukunin. 20,000,000, kasunduan na. Ikaw ang gusto ko. Susunod na auction, ang ating highlight na rowstone. Panimulang presyo, 1,000,000. Ginoong Zhao. Ang batong ito, mas mataas pa kaysa sa naunang dalawa, kapag pinagsama. Gawin ang lahat ng makakaya, para makuha ito. Sige. Susunod, ang ating ibebenta, ay ang huling bato. Panimulang presyo, 1,000,000. 20,000,000. 21,000,000. 30,000,000. 30,000,000 isang beses. 30,000,000 dalawang beses. Sige na. Nakuha na ang unang 2 piraso. Ngayon ang hawak na pondo ay hindi na marami. Ang pangatlo ay hayaan na lang sa kanila. 10,000,000, 3 beses na naipagbili. Ngayon, ating anyayahan ang ating dalubhasa sa pagputol ng bato. Upang ipakita ang proseso ng pagputol dito, uunahin nating putulin ang bato ni Ginoong Chen Xiaobin, ang kanyang unang hilaw na bato. Ginoong Zhao. Mukhang ang titulong hari ng pagbid ay tiyak na mapupunta sa aming Fuyun Group. Ang unang piraso ko ay may hindi bababa sa kalahating berde. Ngayon, bubuksan natin ang pangalawang hilaw na bato. Ha ha ha. Yekiyu, kanina, swerte ka lang, nakakuha ka ng magandang pagkakataon, Mr. Zhao. Dapat maging mapanuri ka. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Chen Xiao, huwag kang masyadong maagang tumawa, hindi pa namin binubuksan ang amin. Ang natitira ninyong hilaw na bato, imposible, mas mataas pa ang halaga, kaysa sa pinagsama kong dalawa, kung ganoon. Kakainin ko ang lahat ng basurang ito, na may kasamang dumi ng aso, lahat ito. Ikaw ang nagsabi niyan ha? Sige, Master. Grabe. Puno ng berde. Ang galing. Imperial Green ito. Grabe, Imperial Green nga. Ang laki nito, buong piraso ng Imperial Green. Talagang isang himala ito. Siguradong ito ang pinakamahal sa auction na ito. Wow, 1,000,000,000. Grabe. Oo, sobrang kahanga-hanga.
Ang Imperial Green na jade na ito, hindi lang napakaganda ng kalidad, napakabihira ng laki nito. Ganap na ganap ang kulay emperador na berde. Mahirap tansyahin ang presyo. Sa konserbatibong tansya, aabutin ng bilyon o mas mataas pa. Mr. Chen, ang daming basura dito. Kailangan pang isawsaw sa tae ng aso. Nako. Dahan-dahanin mo na lang. Bakit ka umalis nang hindi kumakain? Ye Qiu, ngayong araw. Talagang salamat sa'yo, sa pagtulong sa Hengfu Group, ng malaki. Ito ang kabayaran na nararapat sa'yo. Zhao, masyado kayong magalang. Sa totoo lang, hindi naman ako tumulong dahil sa pera. Xiao Ye, anong ginagawa niyo? Xiao Ye, anong ginagawa mo? Kita tayo mamaya. Xiao Ye, sino yung babaeng yun? Sino siya? Ah, kaibigan lang siya. Aba, Ate Shen, bakit gising ka pa? Tingnan mo ang itsura mo, mukhang hindi ka pa kumakain, ano? Bakit hindi ka nalang kumain sa bahay namin? Sige, tara na. Nasa kusina pa ang mga pagkain. Aayusin ko lang saglit. Maghintay ka muna sa sala. Umupo ka muna. Sige. Ang tagal mo sa labas. Humawak ka na naman ng mga bato. Maghugas ka ng kamay bago kumain. Wow. Ah. Kasalanan ko lahat ngayon. Nakalimutan kong sabihin kay Xiaoye. Napupunta ka ngayon. Hindi rin sinasadya ni Xiaoye. Tingnan mo, siya nga ang nasuntok mo na. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Zinling. Tama nga pala, Zinling. Dati, hindi ba, nagtatrabaho ka sa isang kumpanya ng securities? Bakit bigla kang nag-resign? Oo, dati akong nagtatrabaho sa isang kumpanya ng securities. Trabaho. Oo, pero yung boss na yon, palagi niya akong hinaharas. Hindi ko na talaga kinaya. Kaya hindi ko na napigilan. Sinuntok ko siya. Tapos natanggal ako sa trabaho. Ikaw talagang bata ka, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Oo nga, mayroon pang mga stock. Oo nga, mayroon pang mga stock. Tama nga. Ang mga stock na ito ay may limitasyon sa pagtaas, kaya kung makita, ng malinaw na malinaw, ngayon, talagang yayaman na ako. Hindi ba ito ang stock ng pamilya ni Chen Xiaobin? Tama nga, hindi siya mabuting tao. Gusto niyang maglaro ng madumi. Kung gusto ninyong gawin ang pag-aani, sasali ako. Tingnan natin kung sino ang huling aanihin. Hihihi. Hoy, bakit ka tumatawa? Hindi ako tinatawag na Hoy. Ang pangalan ko ay Ye Qiu. Zinling. Nagtatrabaho ka ba sa kumpanya ng securities? Oo. Ibig sabihin, marami kang alam tungkol sa stocks, di ba? Syempre naman. Ay nako, iniisip ko kamakailan, nasubukan ng stock market, kulang ako ng maasahang trader. Paano kung ikaw na lang ang maging trader ko? Babayaran kita ng 10,000 piso kada buwan.
Ano sa tingin mo? 10,000 lang. Mas mataas pa ito kaysa sa dati kong sahod. Siyempre gusto ko. Siyempre gusto ko. Xiaoye. Magkano ang pera mo ngayon? Magkano ang pera mo ngayon? Kung kulang ang pera mo. Andito si Ate Shen. Pwede kanyang tulungan. Ay, wag na. Ate Shen, wala rin akong gaanong pera. Mga siguro. 2,000,000 lang. Ano? May 2,000,000 ka. Zinling, di ba sabi nila ngayon, lahat online na ang transaksyon, bakit kailangan pa kailangan pumunta sa offline? Boss, naglabas ka ng mahigit 20,000,000 para mag-invest sa stocks. Kung offline tayo mag-transact, makikipag-usap tayo sa brokerage para makuha mas malaking diskwento. Makakatulong ito para makapagtipid ka ng malaking halaga. Ay naku, maniwala ka na lang sa akin. Oy! Hindi ba ito si Ye Qiu? Bakit isang maliit na empleyado ang pumunta sa trading hall para bumili ng stocks? Yung konting pera mo, ano bang magagawa niyan? Bumili ng ilang pirasong tiket para maglaro, nagbibiro lang si Ginoong Chen. Wala talaga akong pera. Kailangan ko pang magpasalamat sa isang tao noong nakaraang araw na nagbigay ng 10,000,000. Sa totoo lang, kailangan ko pang magpasalamat sa mabuting taong ito. Yung ano, si Wang. Ang kakabili lang niya ay anong stock? Fortune Jewelry. Ye Qiu. Hindi mo ba alam na ang Fortune Jewelry ay na-set up na ng pamilya Chen namin? Ginawa na namin ng plano. Sa pagkakataong ito, malulugi siya ng todo. Natalo ng lahat-lahat. Hintayin na tumaas ng 5 puntos. Ibenta lahat. Opo, boss, natanggap. Pagod na pagod ako. Boss, alam mo ba, ngayong araw, magkano ang kinita natin? Mga 2,000,000 siguro. Oo nga, mahigit 1.9 milyon. Kailangan kong mag-ipon ng matagal. Ikaw, isang araw lang, kumita ka na. Bigla kong naisip, yung sweldo kong 10,000, parang hindi na sapat. Huwag kang mag-alala, tataasan ko ang sweldo mo. Salamat sa pagod mo ngayon. Dadaling kita para bumili ng regalo, para ma-reward ka naman. Mabuhay ang boss. Xiaoye, Zinling. Labas na, kakain na tayo. Ate, hindi mo alam, ang galing ni Kuya Ye. Ngayong araw lang, kumita siya ng halos 2,000,000. Stock market, ganito ba talaga kalaki ang kita sa stock market? Kuya Ye, bilisan mo kumain. Pagkatapos kumain, sasamahan mo pa akong bumili ng regalo. Bilisan mo, bilisan mo. Bakit, Xiaoye? Para kay Zinling lang ba ang regalo? Siyempre hindi. Pagkatapos kumain, sama-sama tayong pupunta. Pareho kayong dalawa. Bilisan mo, kain na. Ito ang Hengfu Jewelry, lugar ni Zhao Mengru. Ngayon, siya ang may swerte. Isa siyang human trafficker. Anong ginagawa niya? Nagnanakaw ba siya ng bata? Zinling, hawakan mo ng maigi ang bata. Ay, boss, anong nangyayari dito? Xiaoye, anong ginagawa mo? Tumawag ka ng pulis. Human trafficker siya. Nagbebenta siya ng mga bata.
Coco, ang Coco ko. Nandito si Mama. Xia Langsen, presidente ng Huangmi Technology. Sino ang tumawag sa pulis? Sino ang kamag-anak ng biktima? Mga pulis. Ako ang nanay ni Kiki. Mga pulis. Ako ang tumawag sa pulis. Siya ay isang kidnapper. Pumunta tayo sa presinto mamaya. Mag-record tayo ng pahayag. Walang problema. Ginoo Ye. Talagang ngayong araw, salamat sa iyo, kung hindi dahil sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, walang anuman, maliit na bagay lang. Coco, magpasalamat ka sa tito, ngayon ay si tito, ang nagligtas sa iyo, tito. Pwede ka bang maging tatay ko? Coco, tito ay tito, hindi tatay, pero, mama, hindi ba sinabi mo na dapat marunong tayong tumano ng utang na loob? Si uncle ang nagligtas kay Coco. Kaya hayaan mo na lang siya na maging tatay ni Coco. Hindi pwede, mayroon nang girlfriend si uncle. Siya ang girlfriend ni uncle. Ang galing mo, hindi mo pwedeng agawin si tito. Ginoo Ye, ito ang aking business card. Kung sakaling may kailangan kayo, huwag kayong mag-atubiling kontakin ako. Oh, Ginoo Xia. May tanong ako na gusto kong itanong sa inyo. Sige, sabihin mo, HMM, handa ka bang tanggapin ang aking pamumuhunan? Handa ka bang tanggapin ang aking pamumuhunan? Si Ye Qiu na ito, bakit kaya biglang nag-alok na mamuhunan sa Huangmi Technology? Alam na kaya niya. Ang kumpanya kamakailan ay nagkakaroon ng problema sa pondo. Bukod pa rito, siya, sa isang iglap, nakita agad ang human trafficker. Talagang misteryosong lalaki siya. Ginoong Ye. Ito. Kailangan kong bumalik at pag-isipan itong mabuti. Pwede. Tara na. Xiao Ye, bakit bigla kang nagdesisyong mag-invest? Hindi kaya totoo na nagkagusto ka kay Xia Langsen. Ate Shen, sobra naman ang iniisip mo. Ang kumpanya, Huangmi Teknolohiya ko. Limited, na-survey ko na ito dati, napakalaki ng potensyal, kaya nga, gusto ko ring mag-invest. Totoo ba? Sigurado ka bang hindi, dahil lang maganda siya? Nako, huwag ka nang mag-isip ng ganyan. Kanina, gusto ko sanang bumili ng regalo para sa inyo, pero naputol dahil sa nangyari tungkol sa mga human trafficker. Ngayon, itutuloy na natin ang pagbili. Pagkatapos bumili, sabay-sabay tayong maghapunan. Ang galing. Ang bait talaga ni Xiao Ye. Kuya Ye, tingnan mo ang stock ng Fuyun Jewelry na kumpanya. Halos tumaas na ito ng 5 beses. Yayaman na tayo. Zinling. Ibenta mo lahat ng stock ng Fuyun Jewelry na hawak natin. Ibenta mo lahat. Bakit? Pero patuloy pa rin itong tumataas. Hindi lang natin dapat ibenta. Dapat nating gawin ang lahat para i-short sell ang Fuyun Jewelry. I-short sell. Kuya Ye, alam mo ba kung gaano kalaki ang panganib nito? Paano kung ibenta natin ito? At patuloy pa rin itong tumataas. Maniwala ka sa akin. Sige. Ha, paano ito posible? Hello, Xiao Liu, anong nangyari? Ginoo Chen, may tao sa stock market na gumagamit ng bilyon-bilyong puhunan para patuloy na mag-short sell sa ating mga stocks. Anong nangyayari? Sino? Ang pondong ito, parang mitya ng bomba, tuloy-tuloy nitong pinasabog ang merkado, nagdulot ng takot sa ating mga stocks. Ang ating fortune jewelry ay lubhang naapektuhan. Kahit 10 taon, hindi tayo makakabawi. Sino ba talaga? Sino ang gumagawa ng kalokohan sa likod? Ang Fuyun alahas natin. Hindi naman nakasakit ng kahit sino. Sino ba talaga ang tumitira sa atin? Ye Qiu.
Kuya Ye, yumaman na tayo. Sa isang iglap lang, kumita tayo ng bilyon. Ngayon, tayo ay bilyonaryo na. Ang galing mo talaga, Ye. Hindi pa ako nakakita ng ganito kagaling na lalaki. Xiao Ye. Zinling. Handa na ang pagkain, kain na tayo. Xiao Ye, narinig ko kay Zinling na, kumita ka ngayon, mahigit 1 bilyon. Totoo ba ito? Ano ang plano mo? Ano ang balak mong gawin sa perang ito? HMM. Ako naman, balak kong magtayo ng isang investment company at pagkatapos ay espesyal na para sa mga taong gusto ko o mga proyekto. Mag-i-invest ako. Ang mga mata ko ay nakakakita ng mga katangian, kaya natural na masasabi ko, kung sulit ba ang pag-i-invest, naniniwala ako na sa lalong madaling panahon, magiging isa na ako sa mga pinakamahusay sa Zhuhai, pati na rin ang pinakamayaman sa buong bansa. Hello, oh, Mr. Sia, Mr. Ye, Huangmi Technology, maaaring tanggapin ang iyong pamumuhunan. Maghanap tayo ng lugar para mag-usap ng mabuti. Sige, walang problema. Sige, tiyak iyon. Kuya Ye, ayon sa iyong utos, ang ating business permit ay naaprubahan na. Tingnan mo. Ang pangalan ng kumpanya ay Haichuan. Ibig sabihin nito ay dagat na tumatanggap ng lahat ng ilog. Ano sa tingin mo? Maganda. Kuya Ye. Ang unang kumpanya na gusto mong pag-investen ay ang Huangmi Tech. Hindi kaya, nagkagusto ka sa babaeng presidente na si Xia Langsen. Sa tingin ko, maganda rin siya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mas maganda ka pa rin. Mr. Ye, nandito na si Mr. Xia ng Huangmi Tech. Oh. Papasukin mo siya. Maupo ka. Mr. Ye, kailangan ko na bang tawagin kang? Tinawag ka nilang President Ye. Magkakaibigan naman tayo. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Nandito ako ngayon. Pangunahin kong gustong ipaliwanag sa iyo ng detalyado ang mga kalamangan at mga hamon na kinakaharap ng Huangmi Technology. Huangmi Technology, nakapag-invest na ako, bukod sa mga shares. Hindi ako makikialam sa anumang desisyon ninyo. Ang Huangmi Technology ay mananatiling nasa iyong pamamahala. Walang anumang karagdagang kondisyon. Wala. Ito ang maluwag na kondisyon na nakita ko. Bakit siya? Bakit ka ang bait sa akin? Ye Qiu, bakit ka nagbigay ng ganitong kaluwagan? Naniniwala ako sa potensyal ng Huangmi Technology. Mas naniniwala ako sa iyo. Hindi kita bibiguin. Kaya natin to. Samahan si President Xia palabas. I-slide para sagutin. Hello, Zhao. Anong meron? Ye Qiu, sa huling auction ng mga raw stones, yung mga binili mo para sa akin, yung batch ng raw stones na iyon, ay naiproseso na, naging mga alahas, para sa Hengfu, grupo ng alahas, naghahanda na, ng isang exhibition, para sa promosyon. Ikaw ang may pinakamalaking kontribusyon, kaya, inaanyayahan kita na dumalo. Ang mga alahas ay, hindi ko gaanong gusto, hindi na lang ako pupunta. Ang totoo ay, gusto kang makilala ng lolo ko. Gusto akong makilala ni Ginoong Zhao. Bakit naman? Huwag ka na, masyadong magtanong. Pupunta ka ba o hindi? Kung natatakot kang pumunta, hindi na kita papansinin kailanman. Sige, pupunta ako. Dahil, gusto akong makilala ni Ginoong Zhao. Noon, si Zhao Mengro para sa kanyang lolo, palaging naghahanap ng mga anti-gang bagay. Kung ganun, ako rin, maghahanda ng isang anti-gang bagay, bilang regalo sa pagkikita.
Ano sa tingin mo, kaibigan? Hindi ko inakala na ang isang may-ari ng tindahan ng anti-gang gamit ay isa pa lang nakatagong bilyonaryo. Dito, baka meron magagandang koleksyon. Sa tindahan ko, mayroon bang peke? Ang mga koleksyon sa tindahan na ito, totoo nga ang lahat, ayos na yan. Pero, lahat ng ito ay mga karaniwang bagay, hindi gaanong mahalaga, mukhang marunong ang binata. Sa tingin mo ba maliit ang tindahan ko, kaya hindi mo ito pinapansin? Ayos lang, ayos lang. Sa totoo lang, ilang araw na ang nakalipas, may isang bagay talaga sa tindahan ko. Sinaunang platong Song Dynasty, sayang nabili na ng iba. Kapatid, kung nakapunta ka lang, ng mas maaga ng ilang araw. Ginoong Zhang. May ilang koleksyon ako dito. Hindi makapagdesisyon, pakiusap tulungan mo akong suriin. Ginoong Wang, bilyonaryong nagwawala, pangulo ng samahan ng anti-gang bagay, mapagbigay, mahilig sa kasiyahan. Ginoong Wang, itong tatlong bagay. Bagaman lahat ay mga bagay, may presyo. Pero hindi naman mataas ang presyo, sa tatlong peke na ito. Alin ang may pinakamataas na halaga? Ang insensaryo na ito, kahit peke ito. Napakaganda naman ng kalidad. Maaaring umabot ng 70 o 80,000, 70 o 80,000, hindi na rin masama iyon. Ang painting na ito, hindi ito, ang orihinal na gawa ni Tang Bohu, sayang naman. Sa tingin ko, ang painting na ito, ay sa tatlong ito, ang may pinakamataas na halaga. Sino itong batang kapatid? Si Master Wang. Itong kapatid na ito, ay isa sa aking mga customer, sa loob ng tindahan. Ilang beses na siyang naglibot, wala siyang nagustuhan. Kapatid, ang mataas na pamantayan mo ay hindi ibig sabihin, na itong painting ay tiningnan ko ng mabuti. Siguradong peke ito, hindi ito ang tunay na obra ni Tang Bohu. Ang tingin ko, walang duda, walang problema. Hindi ko naman sinabi, na tunay ang painting na ito. Ang sinabi ko lang, sa tatlong bagay na ito ang may pinakamataas na halaga. Ang painting na ito ay nasa halaga lang ng 2 o 30,000. Itong Swan Furnace naman, worth around 70 to 80,000. Kapatid, baka naman, nagkamali ka ng tingin. Kung hindi naniniwala si Boss Zhang, bakit hindi tayo magpustahan? Magpustahan. Ano ang pastahan? Napakasimple. Kung nagkamali si Ginoong Ye, natalo ako. Itong tatlong bagay, bibilhin ko ng doble ang presyo. Lahat ng ito. Pero kung ako ang manalo, ang painting na ito, akin na sa halagang 50,000. Master Wang, itong tatlong bagay ay sa inyo. Ano ang masasabi ninyo sa pastahan na ito? Pwede ba o hindi? Ang taas ng kumpiyansa mo, dapat mong malaman, si Boss Zhang sa mundo ng anti-gang kalakal, ilang taon na siyang naroon, sanay na sanay, may kakaibang mata sa pagpili, hindi siya basta-basta, kayang tapatan ng kahit sino, sa bawat larangan, may mga henyo. Ang galing, ako mismo, ako ang henyo sa industriyang ito, sige, binata, may tapang ka, ayos, kung ganun, ibibigay ko na, itong tatlong bagay, iaabuloy ko na. Hayaan kang makipagpustahan kay Boss Zhang bilang pagkakataon para sa inyong mga kabataan. Boss, pakikuha mo ako ng isang baso ng tubig. Sige. Hindi. Imposible ito. Ang mga stroke na ito, ang kahulugan na ito pala ay tunay na obra ni Tang Bohu, at isa itong bihirang obra maestra. Ang painting na ito, ang halaga nito ay tiyak na higit pa, sa 10 milyon. Kayong dalawa, kanina, napag-usapan na natin, ha, kung manalo ako, mapupunta sa akin ang painting na ito. Huwag kang mag-alala, bata, si Master Wang, ay presidente ng samahan ng mga antiques, hindi niya kailanman, gagawin niyon sa iyo, binata. Magaling ang mata mo,
Hindi ko alam kung gusto mo. Sumali sa amin. Sa samahan ng anti-gang bagay. Samahan ng anti-gang bagay. Sa hinaharap, baka, magkaroon tayo ng pagkakataon na magtulungan. Sige, magdagdag tayo. Ay dadagdag kita. Kapatid, ang painting na ito, handa ka bang ibenta sa akin ng 15 milyon? Babayaran kita ngayon mismo. Hindi, Ginoo Zhang. Ang painting na ito, sa ngayon ay wala pa akong balak na ibenta. Plano ko pa itong gawing regalo. Pupunta sa exhibition ng Hengfu Group. Exhibition ng Hengfu Group. Si Zhao Tian, ang matandang iyon, nagpadala rin siya sa akin ng imbitasyon. Hello, Ate Shen. Anong nangyari? Shen Xiaohu. Sige, papunta na ako agad, mga ginoo. Mayroon pa akong mahalagang bagay na gagawin. Ito, aalis na ako. Ang batang ito, baka napansin ni Zhao Tian. Ang matandang iyon, gustong gawing manugang para sa apo niya. Hindi ba may apo ka rin? Bakit hindi mo rin subukan? Magandang ideya ito. Kuya Tigre, bakit ka nagdala ng mga tao ngayon? Ano ang balak mo? Wala nang maraming salita. Halika, pirmahan mo ang dokumentong ito. Ang presyo nito ay 3 bahagi ng halaga ng merkado. Ganitong uri ng kontrata, hindi ko pipirmahan. Ayaw mo ng mabuting usapan. Turuan ng leksyon si Boss Shen. Tigil. Xiaoye. Si Chen Xiaohu, tinatawag na Tiger Brother. Sakim at malupit, mahal na mahal ang kapatid na babae. Chen Xiaoyu, para protektahan ang kapatid na babae, itinago niya sa iba, ang balita na may kapatid siya. Anong balak nyo? Ang kabit ni Shen Fengjiao, ay bumalik na, mabuti na rin at bumalik ka. Bilisan mo at sabihin sa babae mo, na pirmahan ito para sa akin. Pirmahan mo lang, aalis agad ako, hindi na kita guguluhin. Ano sa tingin mo, bibigyan kita ng pagkakataon, isama mo ang mga tao mo, lumayas ka. Bata, ikaw. May problema ka ba? Baliw ka, Kuya Tiger. Ayaw mo rin naman na masaktan ng kapatid mong babae, di ba? Paano mo nalaman? Totoo bang alam niya, o niloloko lang niya ako? Ang tunay mong pangalan ay Chen Xiaohu, kung tama ang hula ko. Ang kapatid mo ay si Chen Xiaoyu, di ba? Alam niya pati ang tunay na pangalan ng kapatid ko. Talagang alam niya kung nasaan si Xiaoyu. Sino ba talaga ang lalaking ito? Umalis na tayo. Bata. Huwag mong isipin na, mapapalayas mo ako at tapos na. Joe Group, hindi sila madaling kalabanin. Hindi nila tayo palalampasin, dito. Kuya Tiger, totoo bang may kapatid kang babae? Naitanong mo na ba? Ha? Ate Shen, huwag kang matakot, sa susunod, hindi ko hahayaang apihin ka nila. Xiaoye. Ngayon, manatili ka, kasama ko, pwede ba? Natatakot akong mag-isa. Medyo mabilis ang pangyayari. Ate, nandyan ka ba sa bahay? Ate, ayos ka lang ba? Dumating na ang kapatid ko. Pantalon. Hintay. Pantalon. Ate, ayos ka lang ba? Narinig ko sa kapitbahay. Ano ba yon? Dumating si Kuya Tiger kasama ang mga tao niya. Grabe, natakot ako. Wala na, ayos na. Salamat kay Xiaoye. Kuya Ye, salamat sayo. Kung hindi dahil sayo, delikado sana ang ate ko. Kuya Ye, bakit may amoy ng pabango ng ate ko sa'yo, at ang tapang pa? Siguro, medyo emergency kanina. Nung sinagip ko ang ate mo, hindi ko sinasadyang nadikit. Oo nga. Kaya, may emergency sa kumpanya, kailangan kong pumunta. Aalis na ako. Nakalimutan ko ang gamit. Buti na lang. Halos mabuking na ako.
Ang Joe Group, ang pinakamayaman sa Zhonghai City. Napakalaki ng negosyo nila. Bakit? Kailangan mong tingnan ito. Lumang sira-sirang komunidad. Ang lugar na ito, hindi rin naman ganun kaganda. Baka naman ang pamilya Joe, may nakuha silang balita. Hindi pwede. Oh, ganun pala. Kung mabibili sa mababang presyo, napakalawak ng lugar na ito. Pagkatapos ay gagawing komersyal na distrito. Kapag ang pamahalaang lungsod ay naipatupad na ang mga patakaran, ang pamilya Joe ay kikita ng bilyon-bilyon. Hindi kataka-taka na, gusto nilang makuha ito. Kumita ng ganito kalaki, at gumagawa pa ng sapilitang pagbili at pagbebenta, ang pamilya Joe ay medyo hindi na tao. Nang ahas silang galawin ang babae ko, kailangan nilang magbayad ng kaunti. Chen Xiaobin. Ang taong ito dati. Ngayon ay marunong nang magpalakas sa iba. Zhou Tianhao, batang amo ng pamilya Zhou. Napakatuso. Gagawin ang lahat ng paraan. Ginoong Zhou. Talagang nagkataon. Ang dalawang ito ay magkasama. Siguradong walang magandang mangyayari. Ginoo, dito sa amin, ay isang pribadong club na may reservation. May reservation po ba kayo? Ako. Kuya. Bakit ka nandito? Kuya. Ikaw nga. Bakit ka nandito? Ikaw. Papasok ka ba? Oo. May kaibigan akong nagdiriwang ng kaarawan dito. Inimbitahan mo akong dumalo. Kung may pasok mo ako, matutupad ko ang isa sa mga hiling mo. Mga ginoo, mga gwardya. Ito ang nobyo ko. Magkasama kami, para dumalo sa pagtitipon. May reserbasyon kami. Pasok po. May gagawin pa ako. Mamaya na lang kita hanapin. HMP, gusto mong tumakas. Hindi ganyan kadali. Si Zhou Mengru. Pinapatakbo niya ang Hengfu Jewelry Group ng maayos. Medyo nagiging banta na siya. Sa pamilya natin, mga Zhou. Pagkatapos ng lahat, may negosyo rin kami ng mga alahas sa pamilya Zhou. Zhou Xiao. Si Zhou Mengru. Talagang may kakayahan. Pero kung ikukumpara sa iyo, masyado siyang inosente. Napapayag ko na ang tiyuhin niya, si Zhou Qingyu, na makipagtulungan sa atin. Ginoong Zhou, ano ang balak niyo gawin? Bukas, ang Hengfu Jewelry ay may exhibit, di ba? Sa oras na iyon, ipapagawa ko kay Zhou Qingyu. Nasa mga ipapakitang alahas ay haluan ng mga peke. Ikaw, Chen Xiaobin, kailangan maging alerto sa sitwasyon. Ang ibig niyong sabihin ay kailangan lang na si Zhou Mengru mawala ang tiwala ng board. Kapag nangyari iyon, ang posisyon niya bilang CEO ay mapupunta sa kanyang tiyuhin na si Zhou Qingyu. Sa oras na iyon, ang Hengfu Jewelry, hindi ba't nasa ilalim pa rin tayo ng kanilang kontrol? Hindi pwede. Kailangan ko itong sabihin kay Zhou Mengru agad. Anong tunog iyon? Tingnan mo sa labas. Kuya, yung ipinangako mo sa akin, gusto mo na namang tumakas. Ah, iyon. Ang ganda ng suot mong damit ngayon. Talagang bagay sa'yo. Itong damit na ito, pinili ko talaga ito ngayong araw. Kung gusto mo ito,
Pwede ko itong suotin araw-araw para sa'yo. Nakakainis. Nakatakas na naman siya. Hintayin mo lang ako, sa pagkakataong ito, hindi na kita palalampasin. Hello, Mr. Zhao. Ako si Ye Qiu. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ye Qiu. Anong mahalagang bagay ito? Si Zhou Tianhao at Chen Xiaobin ay nagkakutsaba, kasama ang tiyuhin mong si Zhao Qingyu. Sa bukas, may gagawin sila sa exhibition. Lalagyan ng peking produkto para suruan ka. Ano? Ito. Paano ito posible? Nakita ko mismo. Mas mabuti pa, kanselahin mo agad ang exhibition bukas. Ye Qiu. Dumating na ang exhibition, sa huling yugto, at malapit ng maganap. Lahat ng mahalagang tao, at mga kasosyo, ay nakumpirma ng dadalo, at ang media, ay nakumpirma ng papasok. Sa oras na ito, ang pag-atres, ay magiging masama para sa Hengfu Jewelry, sa reputasyon. Isang malaking dagok. Ganito, lumapit ka ngayon, dadalin kita sa isang tao. Sino? Lumapit ka, malalaman mo. Sige. Kuya Tigre, bukod kay Shen Fengjiao, yung gusali ni Fan, ang iba sa atin, mga gusaling kailangang kunin, halos tapos na lahat. Plano iyon ng pamilya Zhou. Tumutulong lang tayo, nagpapapunta-punta. Yung apelyido Ye. Akala niya kaya niyang hamarang, kaya mo ba itong pigilan? Hindi ba yon? Parang langgam na humaharang sa kariton. Oo nga, may lakas ng loob kang kalabanin si Ginoong Zhou. Napaka-arogante mo. Uminom na lang tayo. Ye Qiu. Anong ginagawa mo rito, sa mga nakaraang araw, pero wala kang ginawa, Chen Xiaohu. Hindi ako ang naghahanap sa'yo, siya si Ginoong Zhao, may itatanong siya sa'yo. Ako si Zhao Shi Jewelry, presidente ng grupo, Zhao Mengru, Chen Xiaohu. May itatanong ako sa'yo, ikaw ba kamakailan, ay may nakipag-ugnayan, sa ilang tao sa pamilya Zhao? Wala naman, Mr. Zhao, ano bang sinasabi mo? Hindi ko naman kilala ang sino mang tao sa pamilya Zhao. Sige, mabuti. Kung hindi mo aaminin, wala akong magagawa kundi magpadala ng mga bodyguard para hanapin ang kapatid mo. Huwag. Huwag mong galawin ang kapatid ko. Sasabihin ko na ang lahat. Totoo, nakipag-ugnayan ako kay Zhao Qingyu, pero lahat ng iyon ay tungkol sa pamilya Zhou. Si Zhou Tianhao ang nag-utos nito. Isa lang akong tagapag-utos. Totoo. Pinasama pa niya ako sa exhibition para tulungan siya. Ginoong Zhao, basta huwag mong galawin ang kapatid ko. Aalis agad ako sa Zhonghai City at hinding-hindi na babalik. Totoo. Pwede kang magpatuloy, makipag-ugnayan kay Zhao Qingyu. Pero, mula ngayon, kailangan mong sundin ang utos ko. Mr. Zhao, anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang baligtarin ko? At kalabanin si Zhou Tianhao, dalawang mukha ng paniniktik. Pwede mong intindihin ng ganito, binigyan ka ni Zhou Tianhao, ng gaano karaming benepisyo, ibibigay ko ng 10 beses pa. Grabe naman, kuya, 10 beses yun, buong 10 milyon yan. Mr. Zhao, hindi ito maliit na bagay, malakas ang impluensya ni Zhou Tianhao. Chen Xiaohu. Ang plano ni Zhou Tianhao, halos nalaman na natin. Ang patibong sa auction na ito, siguradong mabibigo. Ngayon ikaw, mayroon ka lamang 2 pagpipilian. Iwan ang kadiliman at lumapit sa liwanag. Sumama ka sa akin at magpatuloy. Lumikha ng tagumpay. Yakapin si Zhou Tianhao, ang barkong nakatakdang lumubog. Mahulog sa kailaliman. Sa tingin mo, mahirap ba itong piliin? Kuya Ye, Boss Zhao. Simula ngayon, kaming magkakapatid, ay susunod kay Kuya Ye at Boss Zhao. Susunod sa iyo. Walang pag-aalinlangan. Talagang hindi ko inaasahan, Zhao Qingyu. Siya ay aking tiyuhin. Hindi ko akalain, makikipagsabuatan siya sa iba, laban sa akin. Sa mga taon na ito, simula nang ibinigay ni Lolo ang kumpanya sa akin. Lagi akong nagsikap para patunayan ang aking kakayahan.
Pero hindi ko inaasahan na hindi pa rin sila nasisiyahan. Ginoong Zhao, ang kasakiman ng ilang tao ay walang katapusan. Hindi sila hindi nasisiyahan. Siya ay naiinggit sa iyong kahusayan. Hindi niya matanggap na mas mahusay ka kaysa sa kanya. Ye Qiyu. Salamat sa iyo. Kung wala ka ngayon, hindi ko talaga alam kung ano ang mangyayari. Anong mangyayari? Hindi ko alam kung ano ang dapat gawin. Ye Qiyu. Kung gusto mo, pwede rin ganito. Basta, handa kang pakasalan ng isang tao. Ang ganda niya. Talagang mahirap tanggihan. Ako naman, si Shen Fengzhou sa kabila, may isa pang kalituhan dito. Ginoong Zhao, ano ang balak mong gawin? Kay Zhao Qingyu. Si Zhao Qingyu ay aking tiyuhin. Babalik ako. At kakausapin siya, muna. Basta't handa siyang sumuko, ang plano na ipahamak ako, handa ako. Nabigyan siya ng isa pang pagkakataon. Pasok. Meng Rui. Tinawag mo ako. Anong kailangan mo, tito? Ang kumpanya ay umunlad ng ganito, dahil sa inyo, sa mga nakaraang taon, ang hirap at sakripisyo. Alam mo na iyon sa puso mo, tiyo. Sinabi ko kay Lolo, na ibigay sa iyo, ang ilang bahagi ng kumpanya, at napagpasyahan ko na, ang posisyon ng vice-presidente ng kumpanya, ipinapaubaya ko sa iyo, umalis na si kuya, ang kumpanyang ito ay dapat, akin talaga. Bakit ikaw ang magbibigay? Tiyo, anong nangyari? Bakit hindi ka nagsasalita? Nagulat ka ba sa desisyon ko? Medyo nagulat ka ba? Ang plano kasama si Zhou Tianhao ay ipapatupad bukas. Hindi natin maaaring hayaan na maghinala si Zhao Mengru. Mengru. Tiyo, maraming salamat sa iyo. Pero, may mga bagay si Tiyo ngayon na kailangang asikasuhin. Aalis na ako. Tiyo. Naibigay ko na ang pagkakataon sa iyo. Ye Qiyu. Ginoong Zhao, kumusta ang usapan? Si Zhao Qingyu. Matigas pa rin ang ulo, dahil pinili niya ang daang ito. Kung ganoon, lahat ay isasagawa ayon sa plano. Kuya Ye. Ito si Zhou Tianhao, ang nagbigay sa akin ng peking alahas. Lahat ay nandito sa loob. Dalhin mo ito papasok, hanggat maaari, ay record ang lahat ng pag-uusap kay Zhao Qingyu. Lahat ng ito, lalo na tungkol sa peking alahas, at sa exhibition. Oo. Ginoong Zhao. Pinapadala ni Ginoong Zhou ang mga bagay. Dinala ko na. Pakisuri. Ang mga alahas na ito, ang ganda ng pagkakagawa. Halos hindi mo na mapapansin na peke. Syempre naman. Ito ang ginawa para sa panganay ng pamilya Zhou. Nag-hire pa ng master sa paggawa ng peke. Ginaya lang ito. Kung hindi eksperto, hindi mo talaga mapapansin. Umuwi ka. Sabihin mo kay Zhou, bukas, kapag nagbigay siya ng signal, ilalagay ko ang mga ito, peke na alahas, nang hindi napapansin ni Newman, sa loob ng exhibit. Sisiguraduhing masira, ang exhibition ng Hengfu Jewelry, si Mr. Zhao, siguradong dadalhin ko ito. Gabi na, tinawag tayo ni Manager Zhao, may nangyari ba, sa kumpanya? Oo nga, hindi naman ito, karaniwang nangyayari, ano kaya ang plano nila ngayon? HMPH, ang mga kabataan ngayon. Sa paggawa ng mga bagay, isang ideya lang, ginagawa agad, walang kaayusan. Hindi nila talaga, ginagalang, ang mga veterano ng kumpanya.
Meng Rui. Bigla kang nagdesisyon na magdaos. Ang pulong ng kumpanya ay pwede na sana, pero bakit basta-basta nagdadala ng ibang tao dito? Ito ang pangunahing lihim na pulong ng mga matataas na opisyal. Hindi pwedeng basta-basta magpapasok ng iba. Tiyo, ikalawang tiyo, Ye Qiu. Hindi siya isang walang kaugnayang tao. Isa siya sa mga mahalagang kasosyo ng Hengfu Jewelry. Bukod pa rito, ngayon, dala niya isang napakahalagang impormasyon, mga kasama. Sa totoo lang, may isa sa inyo dito na binayaran na ni Zhou Tianhao. At nagbabalak na bukas sa jewelry exhibit ay palitan ang mga tunay na alahas ng mga peke. Ang reputasyon ng Hengfu Jewelry ay sinisiraan para ilagay sa alanganin si Mr. Zhao. Kalokohan. Talagang walang kwenta ang sinasabi. Lahat ng naririto ay mga veterano ng kumpanya at mga tagumpay ng kumpanya. Meng Rui, panoorin mo na lang ang isang taong hindi tagaloob, walang basehang paninira sa mga tagapamahala ng aming kumpanya. Oo, Mr. Zhao, kasama namin ang dating chairman na naghirap para dito at tapat kami sa kumpanya. Paano namin magagawa ang ganitong bagay? Sabihin mo kay Mr. Zhou pagbalik mo, bukas, basta't siya, magbigay ng signal, ilalagay ko ang mga ito, peking alahas, nang hindi napapansin, sa exhibit, at tuluyang, sirain ang, exhibit ng Hengfu Jewelry. Hindi ako makapaniwala na totoo ito. Paano nagawa ni Mr. Zhao? Hindi ako makapaniwala. Ang pamilya Zhao nakipag-alyansa sa iba para sirain ang sariling kumpanya. Hindi. Ang recorder na ito, peke ito. Paninira ito. Zhao Qingyu, kasakiman at kayabangan, pagkahilig sa pera at laman. Kayong lahat na naririto, ganito na lang ba? Ang gagawin nyo, tititigan lang sila. Ngayon, sila, ang umatake sa akin. Kayo naman. Ito, may punto rin ang sinasabi na yan. Totoo ba o peke ang recorder na ito? Kailangan pa nating suriin ito. Oo nga. Hindi tayo pwedeng basta maniwala sa isang panig lang. Sinasabi mo na itong recording ay paninira. Sige. Zhao Qingyu, ninakaw mo ang pondo ng kumpanya at ang tungkol sa pagkakaroon ng kalaguyo sa labas. Hindi ba? Ito rin ay paninira. Walang kwentang salita. Ikaw ay nag-aakusa ng walang basehan. Mag-ingat ka, baka kasuhan kita ng paninirang puri. Ang tungkol sa maling paggamit ng pondo, ay pa-audit natin ang mga account, at malalaman natin ang totoo. Tungkol sa kasintahan na ito, gusto mo bang sabihin ko dito, sa harap ng lahat ng tao, at ipaalam sa kanila, ang pangalan ng kasintahan na ito, at ang eksaktong tirahan niya? Uncle, simula ngayon, tatanggalin ko na ang lahat ng posisyon mo sa kumpanya. Ngayon, agad-agad, umalis ka na sa Hengfu. Hindi, Meng Rui, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Ako ang iyong tiyo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, hindi ko na uulitin. Dahil, ikaw ay kamag-anak ko. Kaya ko lang, dahil sa dugo ng pamilya Zhao, wala akong pagpipilian na hindi agad mag-report sa pulis. Simula ngayon, hindi ka na pwedeng pumasok sa kumpanya. Hindi, Zhao Mengru, ikaw, babae ka. Ang taong ito, matagal na dapat siyang umalis. Tama ang ginawa mo, Ginoong Zhao. Siya, talagang ginawa niyang, nakakahiya ang pangalan ng Hengfu. Huang Shuanghua, punong alahas ng Hengfu Group. Sag-apa sa pagsusugal, grabe naman. May isa pa dito, si Zhou Tianhao talaga, mukhang plano niyang, ibagsak ang Hengfu Group sa isang iglap. Ye Qiu, kung hindi dahil sa'yo, Hengfu, mukhang talagang, matutamba na tayo. Sa totoo lang, sa kanilang lahat. May isa pang tao, na binayaran ni Zhou Tianhao. Ano? Sino siya? Huwag kang magmadali, laging may plano si Zhou Tianhao. Palagi tayong tumatanggap ng hamon. Sobrang pasibo na tayo. Bakit hindi tayo gumamit ng diskarte? Ano ang plano mo? Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa lahat.
Kuya Ye, pwede bang pumasok? Oo. Pasok. Kuya Ye, may ilang dokumento dito na kailangan mong pirmahan. Uy, yang pulang marka sa leeg mo, saan galing yan? Ah, baka marami ang lamok sa gabi, kaya kinamot mo na lang. Zinling. May isang bagay na espesyal at mahalaga na ipapagawa ko sa iyo. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Huwag kang mag-alala, ang ipinagbilin mo, siguradong tatapusin ko ang mga pondo ng kumpanya na maaaring gamitin. Lahat. Kunin, para ay short sell ang mga stock na ito, anuman ang halaga. Lahat ng ito. Sige. Oo. Young Master Joe, Young Master Joe, masama ito, Young Master Joe. Young Master Joe, may malaking problema. Young Master Chen, kapag ako'y nagtitimpla ng tsaa, pinakakinaiinisan ko, ang istorbo. Young Master Joe, nabalitaan ko. Si Zhao Qingyu ay nagmalabis sa pondo ng kumpanya at nahuli siya. Sa ginawa niya, si Zhao Mengru, sa harap ng lahat ng mga opisyal ng kumpanya, ay pinalayas siya sa silid-pulong, at tinanggal ang lahat ng kanyang mga posisyon. Talagang walang silbi ang taong ito. Matagal ko nang alam, ang ganitong klase ng tao, na puro pagnanakaw lang ang alam, hindi kailanman uunlad, hindi na nakapagtataka na ang pamilya Zhao, ay ibinigay ang posisyon, bilang presidente ng Hengfu Jewelry, kay Zhao Mengru, ang batang iyon. Siya ba ay walang silbi, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay tayo, ang orihinal na plano, kung wala ang kanyang pakikipagtulungan. Paano natin ito maisasagawa, Chen Xiao? Ituturo ko sa iyo ang isang bagay. Tandaan mo ito magpakailanman. Magpakailanman. Huwag mong ilagay ang mga itlog sa iisang basket. Ginoong Joe, may iba ka bang plano? Siyempre. Sa Hengfu Jewelry Exhibit, dalhin mo ang plato na may bulaklak at sumama ka sa akin. Ginoong Joe. Ang plato na may bulaklak na disenyo, ito'y mula pa noong panahon ng Song. Ang pamilya Zhou namin, ang pinakamayaman sa lungsod ng Zhonghai, hindi tulad ng sa inyo, mga biglaang yumaman lang. Sa huli, hindi ko maaaring isakripisyo ang aking dangal. Oo. Oo. Tama ang sinabi ni Joe. Sa tabi ni Miss Zhao, sino yung lalaking iyon? Nakita niyo na ba siya? Tingnan mo ang suot niya. Hindi naman mukhang mayaman. Nakasuot pa ng pang-casual. Sa pagdating niya, nakakahiya talaga. Wala kang bilyong yaman. Ano ang karapatan mo para pakasalan si Miss Zhao? Tama. Ye Qiu, huwag mong pakinggan ang mga sinasabi nila, basta gusto mo. Kahit kailan pwede akong takot. Huwag kang mag-alala. Ang 100 bilyon para sa akin, ay usapin lang ng oras. Naniniwala ako sa'yo. Dumating na si Ginoong Zhao. Ginoong Zhao. Lolo. Ginoong Zhao. Matagal ko nang alam, Ginoong Zhao, mahilig sa mga sinaunang bagay. Ito ay espesyal kong inihanda. Isang pintura mula sa panahon ng Republika ng China. Nais kong batiin si Ginoong Zhao ng mabuting kalusugan. Lolo Zhao, ito ay handog ng aming pamilya na regalo para sa inyo. Sana magustuhan ninyo, Ginoo Zhao. Ginoo Zhao, ang aking ama ay wala sa bansa, kaya ako ang espesyal na ipinadala para dumalo sa exhibition ng pamilya Zhao. Ito ang maingat kong piniling regalo. Sana magustuhan ninyo. Ang florera na may ganitong kagandang kalidad, ay talagang bihira. Ito ba ay mula sa dinastiyang Song? Ang galing ng mata ni Ginoong Zhao.
Tama po kayo, ito nga ay isang obra maestra mula sa opisyal na kiln ng dinastiyang Song. Para sa exhibit na ito, sadyang hinanap ko ang bagay na ito. Diyos ko, isang opisyal na porselana mula sa dinastiyang Song. Ito'y nagkakahalaga ng ilang milyon. Talagang kahanga-hanga. Hindi nga nagpapahuli ang panganay ng pamilya Zhou. Ito ba ay? Ang kumuha ng bulaklak na plato mula kay Boss Zhang ay si Zhou Tianhao pala. Siya nga ba? Gusto ko talaga ang red along ito, Miss Zhao. Si Young Master Zhou at ang mga bisita ay nagbigay ng mga regalo. Kung ganoon, itong lalaking malapit sa inyo at napaka-intimate ninyo. Ano ang dinala niya para kay Ginoong Zhao? Sa simpleng casual na damit na ito, ano kaya ang maibibigay niya? May magandang bagay, baka hindi nila mailabas. Sa tingin ko, siguro nga, nakikisabay lang sa pagkain at inumin. Miss Zhao, bakit siya makikisama sa ganitong tao? Talagang binababa ang antas ng pamilya Zhao. Oo nga, tama na. Kaibigan ko si Ye Qiu. At siya rin, ang espesyal na bisita ko ngayon. Kahit ano pa ang ibigay niya, ang pamilya Zhao ay hindi magrereklamo, at hindi kayo ang may karapatang magsalita dito. Walang problema. Ako lang naman, ayaw ko lang silang makita, na ganyan ang sinasabi sa'yo. Lolo. Ito po, ang madalas, kung ikwento sa inyo, si Ye Qiu, noong nakaraang auction ng alahas, naging matagumpay ito, salamat din sa tulong niya. Binata, magaling. Ang apo kong babae, madalas kang banggitin. Ginoong Zhao, narinig ko kay Meng Rui, mahilig ka sa mga anti-gong porselana, kaya pumunta ako sa kalye ng mga anti-gong bagay, at nakahanap ako ng isang magandang pinta. Sana, magustuhan mo. Ang paghahanap ng mga bihirang bagay, kung ang mga kalye ng anti-gong pamilihan, ay napakadaling makahanap ng bihirang bagay, edi sana, puno na ng kayamanan ng bawat kalye. Sa tingin ko, may mga tao lang talagang mahilig magyabang. Chen Xiaobin, wala kang mataas na pananaw. Hindi ibig sabihin na lahat ay katulad mo, Chen Xiaobin. Kumusta ang mata ni Ye Qiu noong nakaraang auction ng alahas? Alam mo na siguro yun, di ba? Sa eksibisyong ito, lahat ng alahas at jade ay si Ye Qiu ang tumulong sa pamilya Zhao na makuha, sa auction ng Rosestone, na tinalo si Jade King na si Ginoong Qi, at tinulungan ng pamilya Zhao na makuha ang titulo ng pinakamataas na bidder, ay ang taong ito. Rosestone at mga anti-gong gamit, magkaibang bagay talaga ang mga ito. Magaling siya sa pagsusuri ng mga hilaw na bato, pero hindi ibig sabihin na marunong din siya sa mga anti-gong bagay. Sa tingin ko, peke lang ang dala niya. Para lokohin si Ginoong Zhao. Ikaw. Ang sinabi ni Chen Xiaobin, may punto rin naman. Ang pagsusuri ng hilaw na bato at anti-gong bagay. Totoo ngang magkaibang bagay ang mga iyon. Kamakailan, dumami ang mga pekeng anti-gong gamit. Mas madalas na ngayon. Paano kung sakaling may pakitang peke? Nakakahiya naman iyon ng sobra. Chen Xiaobin. Ang akin ay hindi lang totoo, kundi mas maganda pa kaysa kay Zhou Xiao. Plato ng bulaklak mula sa Song Dynasty. Mas mahalaga pa. Dahil sa tingin mo, nagyayabang ako, bakit hindi tayo magpustahan na lang, kung ang aking painting ay hindi kasing ganda ng plato ng bulaklak ni Zhou, ibabalik ko sa iyo ang 10 milyon. Kung mas magaling ang painting ko, luluhod ka at hihingi ng tawad, at tatahol na parang aso. Sige. Dahil sinabi mong gusto mong maglaro, sasamahan kitang maglaro. Ginoong Zhao. Ito ay tunay na obra ni Tang Buhu, at napakaganda ng kondisyon nito. Isang obra maestrang napakahusay. Hindi ito posible, hintayin mo. Huwag kang mag-alala. Wala siyang ibang ibig sabihin, Ginoong Zhao. Pasensya na po, ang ibig kong sabihin ay, baka ito ang dala niya, isang mataas na kalidad na peke. Hoy! Sabi ko, Chen Xiaobin, talagang hindi mo matanggap ang pagkatalo, wala ka ng hiya. Hindi ako naniniwala, maliban na lang kung may profesional, eksperto na magpapatunay. Kung hindi, peke ang painting na ito. Ikaw. Hayaan mong patunayan ko.
Sapat na ba ito? Master Wang, dumating ka. Malakas ka pa rin. Ito, tunay na gawa ni Tang Bohu, noong nakaraang araw lang. Kinuha ni Ginoong Ye mula sa akin, ang bagay na napalampas ko. Ano? Ito. Ang painting na ito ay tunay pala. Diyos ko. Sa pagsusugal ng Rose Stones, na kaya pang talunin ng hari ng Jade na si Chi, sa pagsusuri ng mga anti-gang bagay, kaya pang makakuha ng mga napalampas mula kay Presidente Wang. Sino ba talaga, ang batang si Ginoong Ye, na napakahusay? Na napilitang si Pangulong Wang, ay umamin, na siya'y nalampasan, sa kanyang husay, na parang isang mahika. Hindi nakapagtataka na ang pamilya Zhao, ang nanalo sa bid na ito. Chen Xiaobin, noong una, sinabi mo, na peke ang painting na ito. Ngayon si Master Wang, ay personal na nagpapatunay, na natalo ka sa pastahan. Kailangan mong tuparin ang pastahan. Tumahol, gaya ng aso. Ngayon, si Ginoong Chen, sa harap ng lahat, hindi siya maglalakas loob. Ay nako, ang huling kredibilidad ng pamilya Chen, ay mawawala na. Ang Fuyun Jewelry, ay tuluyan ng babagsak. Mamaya, ipapakita natin sa kanila. Oo. Oo. Chen Xiao, huwag kang magmadali. Hindi sila magtatagumpay. Gaano na katagal? Mga panauhin. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo ngayong araw. Ang exhibition ng Hengfu Alahas, ang aming Hengfu Group, ay nakakuha ng pinakamataas na kalidad ng jade. At saka, napakaganda ng anyo. Ngayon, ay espesyal na ipinapakita. Umaasa kami na mag-enjoy kayo sa panonood. Ginoo Zhao, talagang napaka-elegante mo. Sakto naman ang araw na ito. Ang pamilya Zhao namin, kamakailan lang ay nakakuha ng ilang magagandang, lumang batong jade. Sakto rin na gusto naming samantalahin ang pagkakataong ito para maipakita sa lahat. Hindi ko lang alam kung ikaw, Ginoong Zhao, ay may tutol ba? Bata ng pamilya Zhao, anong ibig mong sabihin, Ginoong Zhao? Ngayong araw, nais naming makipaglaro ng konting pastahan sa Hengfu Group, kung mananalo ang Hengfu Group. Lahat ng mga batong ito, ang jade na nakuha, ako ang maggagarantiya, lahat ay libre. Ibibigay sa Hengfu Group, Diyos ko, ang daming rose stones, kung makakakuha tayo ng ilang magagandang materyales. Hindi ba't milyon-milyon ito, bilyon-bilyong halaga ng jade ito, basta na lang ibinigay sa iba. Kapag may kakaibang nangyayari, may dahilan. Si Zhou Tianhao na yan, laging may pakinabang bago kumilos, biglang naging galante, siguradong may masamang balak. Ano? Ang Hengfu Group ay atin, sa Zhonghai City, ang pinakamalaking kumpanya ng alahas. Kung wala kayong ganitong tapang, at hindi kayang tanggapin ang hamon ng pamilya Zhou, hindi kita kinatatakutan, binatang Zhou. Huwag mong maliitin ang aming Hengfu Group. Ako si Huang Shuanghua, bilang punong tagapagsuri ng alahas ng Hengfu. Ang hamon na ito, tatanggapin ko. Huang Shuanghua, ikaw ba ang namamahala sa kumpanya, tagapangulo? Ginagawa ko ito para sa reputasyon ng Hengfu. Kung tayo ay umatras at tumanggi, kapag kumalat ito, sasabihin nilang wala tayong kakayahan. Makakaapekto ito sa reputasyon ng kumpanya natin. Oo nga, Lolo, ang reputasyon ng Hengfu Jewelry ay mas mahalaga sa lahat kaysa sa anumang bagay. Napakatalino mo, ate, HMM. Sige na. Kung ganun. Eddie, harapin natin. Sige. Ye Qiu, bakit mo ako hinayla? Pagsusugal ng Jade, syempre kailangan tayong tumaya, pero hindi ikaw ang gagawa, ako ang gagawa. Ayaw mo siguro. Kasi nagsusugal ka, may utang ka, at baka malaman ng lahat. Parang, bawal ang pagsusugal, di ba, Master Huang? Paano mo nalaman? Ngayon, umalis ka agad. Mag-resign ka sa Hengfu Group. Kung hindi, alam mo ang magiging kahihinatnan. Young Master Zhou, ngayon si Master Huang, may kailangang umalis. Ako ang kakatawan sa Hengfu. Sige. Ye Qiu, sino ka ba? Ikaw lang, isang empleyado, na tinanggal ng Hengfu Jewelry, at ngayon ay lumalaban para sa Hengfu. Sa tingin ko, gusto mo lang sumikat.
Siya ay fiancé ng apo ko. Asawa rin siya ng pamilya Zhao. Kinakatawan niya ang pamilya Zhao. Siyempre, maaari rin niyang katawanin ako, Hengpo Group, Manugang. Diyos ko! Ang anak ng pamilya Zhao, na hindi pa kasal, kailan nangyari ito? Itong matandang lalaki, mukhang handa ka talaga, ha? Napakasimple ng mga patakaran. Ikaw at ako, pipili ng tig-3 piraso, mula sa mga batong ito. Pagkatapos, bubuksan natin ito dito mismo. Sa huli, ang may pinakamataas na halaga ng jade ang panalo. Ano sa tingin mo, Ginoong Ye? Mayroon bang pagtutol? Walang problema, ang batch ng mga hilaw na bato na ito. Matagal ko nang sinuri bago pa ang exhibition. Nasuri ko na ang mga ito. Sa ilan dito, may pambihirang kalidad. Kabisa ko na ang mga ito. Sa larong ito ng pagsusugal sa bato. Tiyak na panalo ako, Zhou Yue. Bata. Huwag mong sabihing inaapi kita. Pipiliin mo muna. Ikaw ang nagsabi niyan. Sana hindi ka magsisi. Ang halaga ng jade na uri ng noo, 20,000. Jade na uri ng Bing, ang halaga ay 1,000,000. Jade na uri ng Dao, halagang 1,000. Imperial na berde, halagang 10,000,000. Ang tapang talaga ng pamilya Zhao. Pagpasok pa lang, pinalayas agad ang kanilang punong ala asero. Pinasali siya sa sugal ng bato. Bakit siya nakatayo lang, at hindi gumagalaw? Hindi niya kinuha ang bato, at tiningnan itong mabuti. Hindi rin siya gumamit ng flashlight, o anumang kasangkapan. Gusto ba niyang malaman ang kalidad ng bato, gamit lamang ang kanyang mga mata? Xiao Rui. Gusto mo bang tanungin ang boyfriend mo? Tingnan mo siya, kung kailangan ba niya ng anumang kagamitan. Ang pagsusugal sa bato ay hindi biro. Huwag kang mag-alala, Lolo. Naniniwala ako kay Ye Qiu. Akala ko, may kakayahan siya. Yun pala, baguhan lang siya. Tumayo ka lang at tumingin saglit. Pumili ka agad ng 3. Binata, ang pagsusugal sa bato ay hindi ganito ginagawa. Ibuka mo ang mga mata mo. Tingnan mo ng maigi. Ganito ang tamang paraan. Matuto ka. Ye Qiu. Kita mo ba? Ito ang tinatawag na profesional. Yung sayo mukhang pinili lang. Ang tawag doon tsamba. Napili mo na, bata. Ngayon magsisimula na tayo magbukas ng bato. Gusto mo ikaw ang mauna, o ako ang mauna? Kanina sa pagpili ng bato, ako lagi ang nauna. Ikaw na ang mauna sa pagbukas ng bato. Pareho lang naman ang magiging resulta. Tama ka dyan. Siguradong ako ang mananalo. Jade na parang yelo. Diyos ko. Unang bato pa lang ngayong araw, lumabas na ang jade na parang yelo. Ang Zhou Jewelry, talagang karapat dapat sa reputasyon nito. Oo nga. Ito ay jade na parang salamin. Kita mo ba? Ito ang tunay na kakayahan. Talagang kahanga-hanga. Huwag kang magmadali, hindi pa ako tapos. Parang, siguradong panalo ka na. Hindi ba masyadong maaga? Hanggang hindi nakikita ang kabaong, hindi iiyak. Diyos ko, ito pala ay Imperial Green. Hindi ba ako nagkamali ng dinig? Imperial Green. Paano ito posible?
Imposible. Paano ito posible? Magkakaroon ng Imperial Green. Ano sa tingin mo? Ngayon, naniniwala ka na ba? Maniniwala sa ano? Ang pinaglalaban natin ay, ang kabuuang halaga ng 3 batong hiyas, kahit makakuha ka ng isang Imperial Green. Ano naman? Sino ang nakakaalam kung ang natitirang dalawa ay basura lang? Bakit ka nagmamadali? Mayroon pa akong 2 hindi nabubuksan. Akala mo ba ang Imperial Green ay karaniwang bagay lang? Makabukas ng isa ay napakalaking swerte na. Paano pa kaya ang sunod-sunod na makuha? Imposible, puro ilusyon lang yan. Paano kung mabuksan ko nga? Paano kung may makita ka ulit? Kakainin ko lahat ng mga basurang ito, ng buo. Ay, parang pamilyar ang sinabi mo. Noong nakaraan, gusto mo pang isawsaw sa tae. Oo nga. Boss, ituloy mo na sa pangalawa. Imperial Green pala ito. Ito ay isang himala. Si Ye Qiu, sino ba talaga siya? Ang galing niya. Grabe. Sige, ituloy mo, may isa pa. Diyos ko. 3. 3 piraso ng pinakamagandang Imperial Green. Anong araw ba ngayon? Isang araw lang. Ang dami kong nakitang jade na kulay Emperador Berde. Mas marami pa kaysa sa buong buhay ko. Sa buong panahon ko. Itong si Ye Qiu, talagang, sa lungsod ng Zhonghai, siya na ang bagong hari ng jade. Imposible. Paano nangyari na? May 3. Hindi ako makapaniwala, hindi ko akalain na napalampas ko ang 3 Emperor Green. Itong nakakahiya at walang kwentang tao. Umalis ka na agad. Bakit? Paano? Paano kayo natalo? Lahat ba kayo tumakas? Kasalanan mo. Ay nako. Zhou Tianhao. Mukhang sa pagkakataong ito, ang pastahan natin ay panalo ng Hengfu Group. Ako, si Zhou Tianhao, kapag may sinabi, tiyak na tinutupad. Jade. Para sa pamilya Zhao. Paumanhin, sino po ito? Ginoong Zhou Tianhao, tungkol sa araw na ito. Ang pagkatalo sa pastahan ng Jade, ipinapakita ba nito na ang Zhou Group ay mas mahina kaysa sa Hengfu Group? Umalis ka. Anong nangyari? Ye Qiu. Lahat ng ito, ikaw ba ang may gawa nito? Kasama si Zhao Qingyu, biglang nagbago ng panig. Ang mga mamamahayag na ito, dumating ng napakatamang oras. Surpresa. Mr. Zhao, ngayon nasa harap mo. 2 landas. Isusumbong kita sa pagtanggap ng suhol, at paninirang puri, ng ebidensya laban sa Hengfu Group, at ibibigay sa pulisya. Mapupunta ka sa kulungan. Pangalawa. Ibigay mo ang kay Zhou Tianhao, ang koneksyon mo, at ang mga chat records ng panunuhol sa'yo. Diretsong ipahayag sa media. Ano ba talaga ang gusto mo? Kung pipiliin mo, ang pangalawang opsyon, bibigyan kita ng 10 milyon. Aayusin ko, ang pag-alis mo sa Zhonghai City. Tinitiyak ko na ang natitirang buhay mo, ay magiging komportable. 10 milyon. Ye Qiu, sa pagkakataong ito, tinulungan mo ang Hengfu Group, at tinulungan mo rin ako. Ano ang gusto mong gantimpala? Kahit anong gantimpala ba pwede? Kahit ano, pwede. Kayong dalawa, kailan nyo balak magpakasal? Nakahanda na ang lahat ng paunang hakbang. Pwede na tayong magsimula sa pag-aani. Kuya Ye, sa pagkakataong ito, Zhou Corporation, kumita tayo ng 15 bilyon. Salamat sa iyong pagsisikap, Zinling. Sabihin sa finance na, bigyan ka ng 5 milyon, bilang bonus.
Ikaw ito. Sobra talaga kitang mahal. Mr. Joe, may taong sinasadya na ibagsak ang stock natin. Ang halaga ng stock ay nabawasan na ng kalahati, ngayon. Malaki ang nawala sa atin, bilyon-bilyon yan. Sa bangko naman, ang pera. Sa bangko, tinanggihan ang loan, dati, plano sa pagbili ng lupa, dahil walang pondo, hindi na matutuloy. Tay, walang hiya ka. Sandali lang akong umalis ng bansa, at ikaw ay, halos sinira mo na, ang negosyo ng pamilya Joe. Gusto mo ba akong magalit? Kailangan kong muling isaalang-alang, ang iyong karapatan sa mana, tatay. Tatay. Ye Qiu. Joe Mengru. At si Zhou Qingyu. Sigurado akong, hindi ko kayo palalampasin. Tulungan mo akong hanapin si Chen Xiaohu. Sabihin mo sa kanya, gusto kong kumain ng isda. Oo. Oo. Ate, kumain tayo. Magparehistro ka muna. Sumama ka sa akin. Sino hinahanap mo? May appointment ako kay Boss Sia. May usapan kami. Pare, yung gustong makipagkita kay Boss Sia, nakapila hanggang Pacific Ocean. Wala ni isa, na hindi naka-Amerikana. Tingnan mo ang sarili mo. Para kang naligaw. Ye Qiu, pasensya na, may biglaang dokumento, na kailangang asikasuhin. Walang problema, kada rating ko lang din. Sige, ipapakita ko sa'yo, ang ating kumpanya, kung ano na ang kalagayan ngayon. Unang beses kong makita si Boss Sia, na ganito ka-close sa iba, tayo ba? Magkakaroon na ng bagong, lalaking boss. Intriga sa negosyo ni Cheng Yang. Ninanakaw, ang pangunahing datos ng Huangmi Technology. Cheng Yang, ano ba ang ginagawa mo? Habang nagtatrabaho, sumunod ka sa disiplina. Magandang araw, Summer Manager. Ako lang naman, ang pumasok para suriin, ang kalagayan ng operasyon ng kagamitan. Sa susunod, mag-iingat ako. Sandali lang. Ginoo, anong problema? Ikaw kanina. Sa loob ng opisina. Anong ginawa ko? Ikaw, isang tagalabas. Anong karapatan mong magtanong, Cheng Yang? Si Ye Qiu ay hindi ibang tao. Isa siya sa mga tao ng kumpanya, ang malaking boss. Ngayon, inuutusan kita, na sagutin ng tapat, ang mga tanong niya. Ano? Ito ba, ang malaking boss ng kumpanya? Ang bata niya naman. Anong nangyayari dito? Magandang araw, Ginoong Ye. Papasok lang ako, titingnan ko lang ang kagamitan. Ganun ba? Anong tinatago mo sa bulsa mo? Ilabas mo at ipakita sa akin. Ginoong Sia, tumawag ka ng pulis. Isa siyang especially iya sa negosyo. Sige. Ye Qiu, salamat sa iyo ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, na agad na natuklasan si Cheng Yang, na nagnanakaw ng mahalagang datos, bukas sa paglabas ng Huangmi Technology. Maaaring makaranas ito, ng malaking epekto. Sa pinakamababa ay, mawawala ng ilang bilyon. Walang anuman. Sa huli, ako rin, ang boss ng Huangmi Tech, ang pagprotekta sa ari-arian ng kumpanya, ay nararapat lang. Bukas ang Huangmi Tech ay IPO public na. Ayon sa hatian ng shares, ikaw ay tiyak na, makakakuha ng 10 bilyon, Ginoong Ye. Ano ang plano mo, sa perang ito? Ipagpapatuloy ko, ang paggamit ng perang ito, para mag-invest, sa mas maraming. May potensyal na kumpanya, ang layunin ko ay, bumuo ng isang negosyo. Naabot ang buong bansa, imperyo ng negosyo, Ye Qiu. Ang iyong ambisyon, mas malaki pa, kaysa sa inaakala ko. Walang problema yan. Kuya Ye, ayon sa iyong utos, inayos namin, ang mga kondisyon ng Haichuan Investment, pagkatapos ilabas, sa loob lamang ng 2 araw, higit sa 30 kumpanya, ang nag-apply para mamuhunan. Dumating na ba ang mga boss? Naghihintay sila sa meeting room. Sige, Tara, puntahan natin sila. Mga Ginoo,
Ito po ang aming Haichuan Limited Company na boss, si Ye Qiu, President Ye. President Ye, narito ang mga dokumento ng aming kumpanya. Sana mabigyan niyo kami ng pagkakataon. President Ye, malaki ang potensyal ng aming kumpanya. Basta may pondo, tiyak na mabilis ang pag-unlad. Guo Ming, tagapagtatag ng kumpanyang Unicorn, malakas sa inobasyon. Mahusay na pamunuan, malaking potensyal. Li Cheng, Pangulo ng Xinguang Technology, malakas na teknikal na reserba. Ang Research and Development Team ay nangunguna, napakalaki ng potensyal. Ye Zhonghua, General Manager ng Tengfei Company, may mataas na sensibilidad sa merkado. Malawak ang hinaharap ng produkto, napakalaki ng potensyal. Sige. Ang lahat ng mga dokumento ninyo, nabasa ko na lahat. Kayo. Inilaan ko na ang lahat. Bawat kumpanya. Pinuhunan ko ng 1 bilyon. At hindi ako makikialam sa anumang bagay ng inyong kumpanya. Ako ay magiging puro investor lamang. Mga Ginoo, sumama kayo sa akin. Pumunta tayo para pumirma ng kontrata sa pamumuhunan. Sa tulong ng mga taong ito, magiging pinakamayaman ako sa bansa. Malapit na. Walang hiya. Itong suwail na anak. Bakit iniwan ang ganitong kalaking gulo? Joe General Haichuan Investment Company, naglabas ng pinakabago na mga kondisyon sa pamumuhunan. Hinihingi nila na ang mga kumpanyang papasok sa pamumuhunan ay dapat may aktwal na kita. Ang kumpanya nating Joe ay ganap na kwalipikado. Maaari silang magbigay ng pautang sa atin. Haichuan Investment, makipag-ugnayan agad sa Haichuan, o hindi. Ihanda ang sasakyan, pupunta ako mismo, agad-agad. Sige. Joe Wanshong, pinuno ng pamilya Joe, tagapangulo ng Joe Group, kumikilos ng mabilis, handang makipagsapalaran, pinahahalagahan ang karera, ginawa ang Joe Group, bilang sarili niyang, buong puso't kaluluwa. Hindi ko inakala, nahihingi siya ng tulong sa akin. Sa tingin ko, hindi niya alam, na ako at ang anak niya, ay nagkaroon ng alitan. Talagang nakakaaliw. Alam mo rin siguro. Kamakailan lang, ang Joe Group, ay nakaranas ng kaunting, munting pagsubok. Pero maniwala ka, ang pundasyon ng Joe Group, ay matatag pa rin. Basta malampasan lang, ang kasalukuyang hamon, isa pa rin itong, kumpanyang may napakalaking potensyal, na umunlad. Sa oras na iyon, ang Haichuan Investment, ay tiyak na makakakuha, ng malaking kita. Mr. Joe, pwede ang investment, pero may kondisyon ako. Mr. Ye, sabihin mo lang ang mga kondisyon mo. Basta't kaya itong gawin, ng Joe Group, hindi tatanggihan ni Joe Wanshong. Narinig ko na ang Joe Group ay kamakailan lang, bumibili ng lupa sa timog ng lungsod. Ang kondisyon ko ay, ang karapatan sa pagbili ng lupaing iyon, lahat ay ililipat sa Haichuan Investment. At bilang kapalit, mag-i-invest ako ng 10 bilyon sa Joe Group. At saka, hindi ako makikialam sa anumang desisyon ng inyong kumpanya. Yung lupa sa timog ng lungsod, bagamat sa ngayon, mukhang hindi ito mahalaga, pero ang plano para sa hinaharap, kapag naisakatuparan, ay tiyak na magdadala ng kita na higit sa 10 bilyon. Hindi kaya, may napansin si Ye Qiu. Ginoong Joe. Sa Joe Group, sa kasalukuyang sitwasyon, kulang tayo sa pondo. Ito ang pinakamalaking problema, ang lupa ninyo. Kahit na, mapilitang bilhin ito, ang kasunod na pag-develop at pag-unlad, gaano katagal mo pa kaya? Ang 10 bilyon, sapat na para sa Joe Group, malalampasan natin ang krisis na ito, at magpapatuloy tayo, tama ba? Sige. Ang mga kondisyon ni Ginoong Ye, ay tinatanggap ni Joe Wanshong. Malugod na pagdating, Ginoong Ye, bihirang bisita. Akala ko, nakalimutan mo na ako bilang may-ari ng bahay. Nakalimutan mo. Huwag mo akong hawakan, may bago ka na, nakalimutan mo na ang dati. Ganyan talaga ang mga lalaki. Ano bang kalokohan yan? Anong bago? Anong dati? Kapag ganyan ka pa, paparusahan kita.
Tingnan mo kung ano ito. Ano ito? Ano ito? Malalaman mo kapag nakita mo. Ito ang sa atin, para sa buong komunidad, ang sertipiko ng paggamit ng lupa, ang sertipiko na ito. Hindi ba nasa bahay ng pamilya Joe? Nandoon ba iyon? Ngayon, akin na ito. Bakit mo ginawa to? Ganito kasi, para sa susunod, wala nang mang-aabala sa akin. Ikaw, Ate Shen. Magaling kang magpasaya ng tao. Araw-araw, lagi kayong magkasama ni Zinling. Baka paminsan-minsan lang, mo ako naaalala. Matandang babae. Ano bang sinasabi mo? Pumunta ako ngayon, para imbitahan ka. Na maging personal kong sekretarya. Bakit bigla mo akong niyaya ngayon? Hindi ba abala sa kumpanya? Bakit? Ako ba bilang CEO, ay hindi pwedeng magbakasyon at magpahinga? Ngayon, kailangan mo akong samahan, maglaro buong araw, bawal magreklamo, walang problema, handang magsakripisyo para sa prinsesa. Ang laki ng eksena, anong balak nyo, Chen Xiaohu? Dalhin mo ang mga tao mo, wasakin siya, sige. Chen Xiaohu. Sinabi kong si Ye Qiu ang bugbugin mo, bakit si Zhou Xiao ang binugbog mo? Subukan mo pa, sasaktan kita kasama siya. Pero hindi mo siya pwedeng saktan. Ang cute mo pero ang tanga mo, paano mo ako, si Ye Lauda, magiging kalaban? Tawagin mo akong kuya. Ngayon, sino ang may problema sa sino? Hindi mo ako pwedeng galawin. Kung gagalawin mo ako, ang tatay ko, si Zhou Wanshong, at ang pamilya Zhou, hindi ka patatawarin. Salamat sa paalala. Ngayon, tawagan mo ang tatay mo. Bilisin mo, ha? Sino yan? Napakalakas ng loob. Sampelan ng anak ko sa harap ng lahat, tay. Siya nga. Siya ang nagpahirap sa akin ng ganito. Ako nga, Mr. Joe. Pati si Mr. Ye, nagalit pa. Gusto mo bang sirain ang pamilya ng mga Joe? Inuutusan kita na humingi ng tawad kay Ginoong Ye ngayon din. Kung hindi, babaliin ko ang mga binti mo, tatay. Hindi ba siya isang tinanggal na empleyado lang? Hindi siya basta empleyado lang. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Siya si Haichuan, mula sa investment group, presidente. At siya rin ang bagong, pinakamayaman sa lungsod ng Zhonghai. Ikaw, ang cute mo talaga. Mr. Ye, pasensya na. Ang bata ay hindi sinasadya ang ginawa. Sisiguraduhin kong tuturuan ko siya ng maayos. Aalisin ko na siya ngayon, at ikukulong. Wala na, tapos na ito. Dalhin mo na siya pabalik. Oy, ang apelyido mo rin ay Joe. Patawarin mo na ako, ayoko na kitang makita, dito sa Zhonghai City. Umalis na ang nakakainis na tao, pwede na tayo, magpatuloy sa pamimili. Kailan ka, naging ganito kagaling? Palagi naman akong magaling. Eh ikaw, ngayong